Mayang adlaw. If namoy Biblia, palihog kog abri sa Matthew 21, versikulo 1, taman 11. Sa dihang, duol na sila si Jesus sa Jerusalem, ug didto na sila sa baryo sa Bethphage, nga anaa sa bukid sa mga Olibo. Gipauna ni Jesus ang duha niya ka mga tinunan. Miingon siya kanila, pag-una kamo didto sa sunod nga baryo. Sa pagsulod ninyo, may makita kamo nga asno, nga gihigot ug may kauban nga nati. Hubarin ninyo kini, ug dad-a dinhi kanako. Kung may mangutana kaninyo, tubagan ninyo, kinahanglanon kini sa Ginoo, ug ipadala dayon niya kini kaninyo. Mahitabo kini, aron matuman ang gisulti sa propeta. Sultihin ninyo ang mga taga-Zion, nga ania na ang ilang hari. Mapainubsanon siya, ug moabot na siya nga nagsakay sa nating asno. Busa, nang lakaw ang duha ka tinunan, ug gituman nila ang sugo ni Jesus. Gidala nila ang asno uban sa nati didto kang Jesus. Gihapinan nila kini sa ilang mga kupo, ug unya misakay si Jesus. Didto'y daghan mga tao nga nagbuklad sa ilang mga kupo sa dalan. Ang uban nagputol og sanga sa mga kahoy ug gibutang kini sa dalan. Naninggit ang mga tao nga nagauna ug ang nagsunod kaniya. Daygon ta ang kaliwat ni David. Gipanalanginan siya sa Ginoo ang iyang pinadala. Daygon ta ang Diyos. Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkagulyang ang mga tao dito. Miingon sila, kinsa ba kaning mga tawhana? Mitubag ang mga tao nga kauban ni Jesus. Mao kini ang propeta nga si Jesus, nga taga Nazaret, nga sakop sa Galilea. Na nagsulti na na daghan ganahan mutuo ni Jesus. Basta mahatag lang ang ilang gusto. Apan gamay ra ang mudawat kaniya bilang hari ug manluluwas sa ilang kinabuhi. Nakoy kastorya mga pila ka adlaw nilabay ug na among gistoryahan is kaning nami observation na nahimo ba na sa bila sa atong mga simbahan, dili lang sa ato dinhi lokal kundi tibok kalibutan na makita nato na sa usa lugar ka church service nagsimba ang usa ka grupo na tao. Nya naminaw sila sa pareha na kanta. Nikanta sila sa parehang kanta. Og naminaw sila sa pareha na sermon gikan sa pareho na pastor. Nya pero lahi man ang ilahang resulta sa ilahang mga reaksyon. Nayo sa ka dinhi ka grupo lugar na moingon boring man to wala man to ka relate di man to relevant. Walay ka connect sa kinabuhi, dili makabless. Wala ko'y nasabtan. So man to mga puro raman to mga storya theory raman to. Wala may mga practical o actual na atong magamit para ma-apply na to sa kinabuhi. Walay mga application ba? Unya, napoy uban grupo mo ingon, wow, di sa kanta pa lang, sa una pa lang na verse atong pagstorya, sa pagpaminaw pa lang sa bersikulo sa pulong sa Diyos. Grabe naman ang gi-reveal ni God sa ako. Ano man na? Nga na may lain-lain na mga reaksyon sa pulong sa Diyos. Sa ato lang ba na kakaitabo? Or nakita nato moong gyud kani ang realidad sa tanan na maggasubay o gasunod kang Hesus. Kita ba nato sa kalibutan na ay sikat kayo o patok kayo karon na movement na kind of teaching
Ang kind of teaching na tawag niya is kaning the self-help movement na para ma-asinso or matabangan nako ang kaugalingon. No? Grabe yan siya kapatok. Multi-billion peso industry na siya. Nani siya. Gusto ka mo dato, kalit. Gusto ka mo, dato, paspas. Sunod lang ka na negosyo. Sunod lang ka na industryo. No? Na dako kayo ng 605 billion ang industriya ni, daghan kayo mo uhaw ani, daghan kay gutom ani na klase na mga doktrina ug mga teachings. Adto ka sa usa ka bookstore, unsa may makita karon? Libro apan libro na mga puro, you want a best life now? You want 5 principles for success? Do this, do this, do that. You want to be a better friend or a better communicator? Do these principles, no? 6 principles. 4 principles to overcome stress, no? 7 habits of effective people, no? Ang kon here is that if makuha nimo ang prinsipyo, naa na kay karon kaalam ug naa na sa imo karon ang gahom, ang abilidad na mabag-o nimo imuhang kinabuhi. So, grabe ni, lunok ni sa tao, kidaghan man kayo nangita para ug sa ilang kinabuhi na ma-deliver sila, na ma-asinso sila, o na maka-escape sila. Pero, dili lang ni taman sa kalibutan. Na ay mga Kristohanon pod na mo kani ang ilang nalunok pod na doktrina. Ila pod ni karong natilawan o ingon nila, uy, lami man, nindot man ni nga ni klase di ay. So karon sa simbahan, na kay klase na maminaw sa pulong or muana sa simbahan para ang iyang giapas lang is mga prinsipyo. No? Ang tawag ko nato ni kay si the bottom line principle guy. No? Tagay lang ko sa bottom line. No? Unsa man gyud ang prinsipyo ani para ako ni siyang ma-apply sa tibok tanan-tanan sa akong kinabuhi, no? Na ako'y mabaon pauli lugar na no lisod man kay memorization, no? Kanang dapat catchy, kanang nindot paminawon, murag nag-rap or murag nag-ano no na nindot lang pagsulti pastor para ako ni siyang madumduman, no? Sayon ra dumduman. Dapat dili sa gay taas para ato gyud ni siyang madala-dala, no? So the bottom line principle guy, well, just give me a memorable principle. Apply na ko ni. Change my life. Right? Now, daghan kayo na mga tao. Daghan na kayong nabawaan. Kung prinsipyo lang, puno. Inventory full. Pero kabaguan sa kinabuhi, wala. Walay maski usa na consistently apply. So, walay kabaguan. Daghan na bawaan na prinsipyo, pero walay kausaban. Pero naapoy usa ka klase karon na, usa ka grupo karon na gasimba ug praktikalan lang, no? The practical lady, no? Na, I just want a sermon na mo bless ako, na magamit nako sa akong simana. No? Kanang real life ba? I want na something that is relevant sa unsa akong ginatubang karon. Mura na akong gusto. No? Ay na ning mga kaning mga theory, ay na ning mga doktrina na murag ka walay kalangit-langit na walay labot din sa akong kalibutan karon. Aya na para sa uban na siguro na kanang mga seryoso na mga Bible students ba, kanang mga ganado kay magtuon. Sa ilara na. Pero sa ako tagay lang ko aning mga practical na mga lessons, applicable practical lessons, no? So, kani sila is that mo na nimong, no? I don't know if nabati na nimo, nadunggan na nimo, or na experience na nimo na murag dana karon ang gikan na murag clamor na murag wala man kaning wala may ka-relate ang gibuhat ni sa atong mga simbahan karon sa kalibutan. Unsa man na ang ilang gipangwali? Old fashioned naman kayo na. Wala naman na karon sa uso. Sa una ra man ang panahon ng mga prinsipyo. Dapat ato na ng kanon-karon para makuha nato ang mga modern na mga tao. Now, kadumdum ko sa usa ka very successful na engineer na naingon sa ako na you know what Dave, kabuka unsa gyud sa akong frustration bitaw sa among trabaho karon
Sa kay trabaho man sa dako na planta. Daghan mga batanon na mga engineer na mo graduate sa mga maayong eskwelahan. Pero ang ilang kanang nanami project nami i-troubleshoot pag abot na gali sa situation na wala na nila na memorize, wala na nila na nakitaan pa, ubalik lugar sa theory or the basics behind it. Mukatol ba silang ulo? Maingon man sila, sir, murag katuon mo niya na, sir, murag theory behind thermodynamics, pero wala man ako na gi-memorize or wala man ako na nasabtan or di ba? Pwede naman na to mag-Google, sir. Marami to. So, nakita nato na naay mga maski din sa engineering sector and tibuok ni mo wala ko nanira sa mga engineers, pero maski din sa simbahan na kaning mga theory tan-aw nila, theory ra man na, wala man ay labot sa day to day, no? Kana mga doktrina ra man na about kinsa ang Ginoo, no? What is the gospel, kinsa man ang Ginoo, who God is, nganong kailangan ba mo kung kabalo sa giyon sa taog pili sa Ginoo, anong kabalo, kailangan pa mo kabalo na ang story ni Noah sa may labot na sa akong kinabuhi. Dili nila makita na ang doktrina, ang theory, kung nasabtan na nila, mo resulta na ma-impact o ma-change ang ilang panlantaw o binuhatan sa kinabuhi. Practical. Ano man, dili man karon muhaom ang objection ni bottom line guy o ni practicalan lady kung tinuod na ilang ginasulti na walay practical ang mga uban doktrina sa Biblia. Kay ingon man si Pablo, tanan sa portion sa Biblia, all scripture is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Tanan. Dili siya na ingon, tanan. Kanilang mga practical, actual. So, ang niyang ingon is, tanan, scripture, Bible, tanan sa Bible is practical. Ma-apply ug mabubuhat na nimo. Kailangan na nimo taga-adlaw. Dili tungod kay naay specific na giingon sa imo na mo nimong buhaton. Kung dili tungod mausab man ang imuhang hunag-huna-huna o panlantaw o ang imong kasing-kasing gikan sa pulong sa Dios ug ang balaang espiritu mulihok gikan ana. So ang kita nato no na ang napansin nimo na ang Biblia mas nagstorya pa siya kung kinsa o unsa kanindot ang Ginoo ug sa iyang ginabuhat kaysa unsa dapat nato buhaton. No? Kay kung napansin nimo ang Bible dili puro mga mo nimo buhaton. Gusto ka ma-improve yung life, mo nimo buhaton. Mo nimo dili buhaton. No? Dili mga stories about mga tao na kinsa man sa una pa mga sila nabuhi nganong sabi labot nato karon ani sa ila. Pero naa sila'y purpose, naa sila'y place. Makita nimo kinsa ang Ginoo sa bawat portion sa Bible. Ug sa diha nimo masabtan, ay, mausap kung kinabuhi, ehemplo na ko na, Genesis 1. Walay kalabot-labot sa imong adlaw-adlaw na buhaton. Walay kalabot-labot sa imong usa ka semana, usa ka linggo na imuhang sa imong ginaatubang karon lugar na problema. Pero kung makita nimo, sa maingon ni, in the beginning there was God. And tanan ang iyang gihimo, it was good. Ug paghimo niya sa tao, God made us in His own image. Ug wala ka gipabayaan. God saw na, Adam, siya lang mag-usa. Dapat parisan ako. Ug babae. Ug na ka makita ba na
perfect plan, a God who is always good, a God who can create with a word, all-powerful, walay beginning, walay end, walay sugo, walay prinsipyo. Pero pag masabtan o manamnam nimo unsa kanindot ang Ginoo, wow, gihimo day ko ni God ingana. Akong emotion karon na maingon, wala kay pulos na tao. Ha? Wala ko'y pulos? Gihimo ko sa Ginoo na naay purpose. Boom. Walay labot, walay praktikalan, di ba? Walay prinsipyo, di ba? Pero sa nailhan nako kung kinsa si ang Ginoo, mo resulta na siya sa mga daghan kaayo na mga practical na mga situation na mugawas. Muna busa sa even sa pagsabot nimo sa unsa aning glory ni Jesus Christ, ang iyang pagka brilliant, ang iyang pagkanindot, ang iyang pagkabuutan, mo resulta ka na siya sa far more practical than kana imong makit-an sa mga bookstore na mga how to improve yourself. I tell you, the truth that you would find usab imong kinabuhi. Walay self-help na pamaagi, na walay tao na makakaya niya baghuon niya ang kagulingong daotang kasing-kasing na mausab niya ang iyahang asa padulong sa impyerno, sa iyahang kagulingong self-help. So, busa, delikado kayo kung naata karon na nanatili sa mga bullet points lang, gusto lang kong bullet points, gusto lang kong prinsipyo, gusto lang kong bottom line, gusto lang kong mga sermons about everyday problems, about parenting, about etc. Ug dili nimo makita unsa kanindot ang Ginoo. Dili nimo makuan giunsa niya og pasabot sa imuha. Nagikan sa Genesis, pila ka libro niya labay para imo iyang giandam ang huna-huna, kasing-kasing o kinabuhi sa tao para pag-abot ni Jesus. Dili nato siya masabtan. Maingon lang ta, boring man na. But dito ta sa interesting part, katong mga makabless lang. Ug sa diha, naa ka sa crowd na sayop. So kung tanan pulong sa Dios, masabtan, ma-value as a treasure, the ultimate treasure, the Word of God. Ang huna-huna sa usa ka Kristohanon, mabag-o, ma-shape tanan niya decision. Maski wala na specifically sulat sa pulong sa Dios, naa na siya wisdom sa Ginoo. Kabalo na siya sa will of God. Kay naa naman, i-reveal naman tanan sa atong Panginoon ang iyang will sa iyang Bible. Di na ka mahilado. Now, nganong gasulti man ko ana? Tungod si Matthew, niabot na lang ta og 21 ka chapter. Ayha ra niya gipakita. Ayha ra niya gi-reveal sa kanina part sa story ni Jesus. Na si Jesus ang haring manluluwas. Mao kaniya ang title sa atong sermon. Si Jesus ang haring manluluwas. You see, kung gi-apply ni Matthew, ang nakita niya ang wisdom sa diretso agad ang bottom line principle, di ba? So, step 1, Jesus is God. Di ba? Jesus came to save us as human, di ba? He became human, he is God. He came to save those na makasala, o kung kinsa to'y maghinusol o magtuo sa iya bilang Diyos o manluluwas, salbar na. Therefore, mausab sila. Principle number 3, di ba? Just love God with everything you have and
Principle number 4, love others as you love yourself. Para abot na nga sa principle 5, diba? Matthew 28, go and make disciples of all nations. Chapter 1 palandaan, tapos. Diba? Short, concise, sweet, memorable, dala na ko, apply na ko. Diba? Kabalo na kas Matthew 28? Matthew 28, 18 to 19, 18 to 20. Ginabuhat nimo. Kung mo na ang ginabuhat sa Bible, diretso lang siya og prinsipyo. Mo na ang ginabuhat sa nasulat sa Bible ba? Diretso lang siya. Daghan sa ato, daghan na kay prinsipyo baon, pero walay nganong buhaton man ako ni. Nganong giunsa man ni? Nganong maabot man ko ani na point na ako ingani nagugma na ako ning buhaton. Nalisod man ni? Ulaw man ni buhaton? Shameful man ni? Lugi man ko ani kung man akong buhaton. Busa mo na ang ginabuhat sa Bible. Naay mga doktrina, naay mga commands and practical and actual, mga examples, naay mga stories, naay mga poems, tanan. Kay taga portion ana sa scripture naa na siya purpose. Mailhan nimo unsa kang maayo og nindot ang Ginoo ug ang iyang pamaagi masaligan ug mo'y makahatag og kinabuhi. 21 chapters ni labay. Karon ayha pa ipakita ni Jesus according to Matthew na siya ang haring manluluwas. Kita nimo no na naa ni say planado kini tanan ni Jesus. Bersikulo 1, pag-abot niya duol na siya sa Jerusalem. Usa to mga 1 to 2 miles na lang, no? That means 3 kilometers to 4 kilometers away from Jerusalem. Duol na lang. Nibiyahe na siya mga pila ka libong kilometro gikan sa iyang hometown. Abot na siya sa iyang destination. Unlang siya sa usa ka specific na lugar. Dira sa specific na lugar, sa kanina specific na time, iyang gisugo, iyang duha ka tinun-an, pangita og duha ka specific na mga mananap. Kita nimo no? Our God is the God of perfect timing, the God who knows the perfect place, and the God who always chooses the perfect instrument para mahitabo ang iyahang tanan na mga gisulti. Ug masabtan nato na ba? Na nanindot kay nakamatuoran about kang Jesus. Tanan ang atong yatubang karon. Planado ka na ni Jesus. Tanan, walay aksidente. Tanan, God is a planner. Ug intentional siya. Dili man kata mo agree, no? Kanong donkey man, Lord? Kanong dito man na lugar sa Mount of Olives, dapit na pwede man siguro layo-layo pa para, di ba? Kung layo-layo pa, mas daghan nakakita sa imo ug daghan nakailan nimo na imong masangyaw pa na ikaw day si Messiah, mas basin di ay mas daghan mo tuo pagyud. So basin na pa may mas daghan na mga maayo na mga pamaraan. Kung permi mo na imong pagsabot sa Ginoo na sa iyahang gibuhat naapay murag mas maayo na mga pamaagi, wala kay pahulay. Kay puro ra mo ka mag-ingon. Dapat ingani siguro to. Walay pahulay mo makitaan. Pero kung ikaw nagtindog ka sa kamatuoran na ang si Jesucristo, ang Diyos is planado na Diyos, intentional na Diyos, perfect time per me, perfect place per me, perfect na mga pamaagi per me, wala na kay mahay. Mamaayo man mahitabo sa imo, or masakit man mahitabo sa imo, naa kay mapahulayan, naa kay masandayan. Si Jesucristo, siya
ang Savior King. Karon, yang gipili ning duha ka mananap o kaning na lugar, kay nga naman, naamay versikulo 4:5, naamay promesa na sa diha na moabot ang Misaya, mo kini, Zechariah 9:9 kani, mo kini ang iyahang sakyan na hayop. Pag-enter niya sa Zion, ma-announce Zion na siya ang Messiah. Pasabot sa Messiah is a king who saves. Si hangharing manluluwas. So if you remember, gisekreto ba ni Jesus? Ang iyang title, wingon sa siyang kagulingon, guys, Son of Man lang ha. Son of Man lang tawag sa. Mag-ayo siya. Ayuhon niya yung mag-ayo, milagro. Ingnan niya ang yang mga pasyente. Naayo naman ka, ayog sa ba ha. Ayog sa ba. Karon na tuo man ka na ako ang anak sa Dios. Ayog sa ba. Ato-ato lang sa ni. Sekreto sa. Pag-explain niya kung kinsa siya, dili man public. Sa iya ramang mga gamay na small group. Pero dinhi sa tamang panahon, ikideklarar niya. Zechariah 9:9, ako na. Katong duha ka kailangan manap, right place, right time, di ba? Sabot na to daan eh. Ingna, password, the Lord has need of him. Malamang ang tag-iya. Uy, mo na ni among sabot ni Jesus. Sige, way problema. Planado. Na intensyon. Public na karon, dili na private. A public declaration of the King. The King has arrived. No? Ang timing, perfect time kayo. Nga naman. Pag-abot niya ani, 6 days bago mag-Passover festival. Unsa man ang Passover? Storya ka about storyahan na to na siya in the coming Sundays, pero advance sneak peek lang lugar. Passover. Kano sa nahitabo? Libro sa Exodus. Si Moses na panahon. 'Di ba? Mga alipin pa ang mga Hudyo ani sa mga Egyptians. And grabe ilang giagian, grabe ilang cry, Lord, save us, save us. God promised them a savior. Yang gipadala si Moses. Ug sa diha sa kani sa final na night before sila ma-deliver o i-fulfill ni God ang promise. Unsay giingon ni God? Patya ang usa ka karnero. Ang dugo inyong ipintal sa imuhang doorpost. Ug unya gabi mulabay ang angel of death. Ug kung naa siya'y makit-an na dugo sa karnero na nakabutang sa poste, iyaha kaning labyan, i-pass over para dili ka mamatay, kung dili masave. Kinsa man ni karon ang karnero na nakasyagit si John the Baptist. Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. 6 days na lang before the Passover festival. Perfect timing. 6 days before Jesus lays down his life to die on the cross, to be the ransom para mabayran ang tanan na price to pay sa atong sala para ma-release kung kinsa ang iyang mga amigo o amiga. Muna ni ang final year. Matuman na ang misyon ni Jesus. Private, no more. It's now time to proclaim Jesus has come, ang haring manluluwas.
So diha ta karon kung ato na itong shortcut lang ta is si verse 1 to 5 mo ni ang revelation ni Jesus na siya ang haring manluluwas. 6 to 11 kung gusto tag summarize mo ni ang klase-klaseng reaction sa mga tao. Ug makita man nato permi no, it's always no na kinsa man to ang musunod kang Jesus, it's always a mixed crowd. Mixed crowd na halo-halo. Kabuluta gikan kang sa libro ni Lucas na ang tinuod na mga tinun-an ni Jesus parte ani na crowd. Apil diha included diha ang mga babae, included diha apil ang mga idaran ug mga batan-on, mga bata. Apil diha katong mga naayo ni Jesus. Apil diha si Lazarus na nabanhaw gikan sa kamatayan, gikan sa patay siya then gibanhaw siya ni Jesus. Ug apil diha ang katong tanan og mga pamilya na nituo, mga dagko na mga kasasala, mga traidor ng bayan, mga corrupt na opisyal, mga prostitute, mga unsa pa diha na mga sakit o mga outcast sa society na dili pansino normally, mapobre, madato, tanan na ni dawat na si Jesus ang Diyos ug manluluwas nila. Apil dinhi mga tinuod na tinun-an. Pero apil gyapon gina sa tanan, no? Ug mga kaguol pagali ta na sila pa ang mas daghan na naay dili tinuod na mga tinun-an na nagsunod kang Hesus. O kani sila apil na ni si Judas na nag-apas lang diha kay gusto siya og kwarta. O gusto siya na si Jesus that murag naa lang siya ganahan ni Jesus na murag tuo man siya na Misaya. Pero si Jesus dapat ingani siya klase lang na Misaya iyang gusto. Ug sa diha nakit-an niya na si Jesus ay di man di kaingana akong gusto iyang gitraidor. Mao gyapon. Kitsa may nagsunod. Ang nagsunod sa iya katong gusto himuon siyang hari. Kay nga naman makahatag man siyang pagkaon. Makahatag man siyang tinapay og isda. Wala naman sila problemahon sa ilahang kinabuhi. Mahayahay naman sila. So, naay nagsunod ni Jesus para mahayahay. Naay nagsunod ni Jesus para ilahang bayan, mga patriots, mga nationalista, para ma-save ta from the Roman conquerors. Isod kay kung dayuhan ang magbahala sa atong nasod. Dapat naay moabot na hari na ma-deliver ta. Si Jesus. Siya ang perfect na hari. So, sundo na to siya. Ato siyang himuog hari. Messiah, save us, save us. Mo ni ang crowd na nakita nato nituo na si Jesus, Messiah, nituo na si Jesus makasalbar og makahatag og relief sa ilang problema. Pero lahi ang ilahang giapas. Dili nila ginatan-aw si Jesus as hari nila. Ikatulo na grupo, kaning mga kontra. Or, dapat ikaupat. Kaning naapil lang sa excitement. Nganong naman ka diri? Mo may bibo. Nganong na ka diri? Kinsa na diri, pero gusto ba ko makabalo? The curious. So, klase-klase ito makita. Mas pa even sa atong mga simbahan karon, klase-klase ang response sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Klase-klase ang response sa ilang kasing-kasing. Na ay masakitan, na ay dili maayo na hitabo, makita nimo. Klase-klase ang response. Kay makita man nimo unsa man ilang motibo sa pagsunod kang Hesus. Na basta tama ang ilang kasing-kasing gi-honor ba sa Ginoo bilang tinuod na pananampalataya o na lang sila'y habol ni Jesus. Sama ra na ba sa kanang sa usa sa pinakasikat kayo na topic na maglalis ang tao?
ata mangaon. Grabe na ka, kuano? Hantod karon, wa pa na nahuman. Debatihan na gyapon na, lalisan na gyapon na, og usahay, maawayan na gyapon na. Ano naman? Nahiwaingon usa ka tao, ata kaon. Unya tubag sa usa. Oh, salasa im gusto. Kaubot. Mingon din ang usa. Oh, sige, kaon ta diri. Restaurant A. Mingon din ang isa. Oh, sumo naman diha. Lain lang. Diri na pod. Sige, restaurant B na lang. Mingon ang usa dayon. Ay, restaurant B na pod. Tama ta di last year. Karon balik na bugad na. Bago lang. Yeah, babot na yung mapuno na yung sayon. Ingong ka ako yung ipapili. Daman ay kailain nasa imong unang-una na. Ang tubag din sa usa. Ay, ikaw lagi suggest, pero kung dili na ako ganahan, adi na ako i-approve. Kaya siguro na kung asawa, kaya siguro kung amigo, pero kung hari na itong istoryahan, hari, duhara na, either musabmitar ka sa iyahang decree or mo rebelde ka. Walay tunga-tunga. Walay neutral. You are submitting or you are a rebel. Tanan, muna si Jesus, siya ang haring manluluwas. Dili na biro, nakamatuoran. Unsa man ang gipang syagit sa crowds, ingon sila, Hosanna! Hosanna! Kabakaon siya pasabot sa Hosanna? Lord, save me. It's a cry. It's an acknowledgement. Nara ang Savior. Nara ang promised deliverer. Messiah. Dili lang Messiah. Dili lang ana. Ingon din sila, Son of David. Syagit sila. Gipuri nila. Sila tanan. Katutanan grupo. Unsay pasabot Son of David? Kinsa gali si David? Hari. Kung sa unang panahon, kung muna imong hari ka, ang imong tanan, linya, line of kings ka. Unsa may promise kang David? Gikan sa imuha, imong naay generation na mukuan, na ang Messiah mo gawas. Hosanna, Lord save us. Son of David, King. Jesus, haring manluluwas. Diyos. Unsa ka man, kinsa ka man dinhi, sa crowd na nagsunod kang Jesus, ani mo makita imong kagulingon. Ug makabalo ka, tungod unsa sa imong kasing-kasing. Unsa ang imong gihabol? Unsay habol nimo na nagsunod ka kang Jesus? Naa ba kay gusto para mahatag sa imo ha? You know what? Kaning mga crowds, kaning mga tao sa city, kaning na-carried away sa excitement, maski included na ni sa some of the pilgrims, I think. Judas is one. And I believe Judas ani na panahon usa sa nagsyagit, Hosanna, Son of David. 6 days later, dagan sila mo syagit. Dili na mi sa imo ha. Dili mi sa imo, dili ikaw among hari. Crucify him. Dinhini mo masabtan. Importante kayo. Si Matthew, grabe kadaghan. Warning after warning. Dili tanan na nagpuri
kang Jesus or sa Ginoo, ginadawat siya bilang hari. Dili tanan na naay relihiyon na tawgon niya yung kagulingon bilang Kristohanon is tinuod. Naay ga-exist na tawgon sa Dios mga hipokrito. Perpekto ang relihiyon, pero patay ang faith. Naa sa simbahan, pero ang kasing-kasing ug ang hunahuna layo kayo sa Dios. Palm Sunday is perfect example ani. People singing and praising. In a matter of days, wala nila nakuha ilang gusto. Wala na meet ni Jesus ilang expectation. Dili na mi sa imuha. Crucify Him. O kaning hari na manluluwas ni anhi sa pinaka-humble na pamaagi, born on a manger. Now, as a coronation sa iyang pagkahari, sakay siya og donkey. Di lang man kabayo, di lang man camel. Ano naman, part man sa iyang kinsa siya. Humble, gentle, meek. His mission is to save. His mission was to serve you. No? Wala nangita si Jesus para mo serve kanya. Tanan mga Kristohanon na nagtuo, mahumbled kayo. Kay mo, hikot man si Jesus og tuwalya ug i-serve ka man niya. Walay self-help dinhi. Jesus blows that out of the water. And so, dili lang siya usa sa kasalang ni anhi. Jesus, the Savior King, promises to return. Og dinhi ko mo close. Tagaan tamo sa vision ni Juan sa iyang nakita sa pagbalik ni Jesus. Revelations 19:11. Og sa diha nakita nako ang langit na abri. Og diha nakita ang usa ka puti na kabayo. Di na donkey, dili na colt. Usa ka elegant white horse na. Og diha siya na naglingkod. Ang tawag sa iya faithful and true. And in righteousness, nag-judge, iyang i-judge kita. Ug makipaggera siya sa mga kontra ug mga rebel niya. Versikulo 12. Ang iyang mata, kalayo, ug ang iyang ulo, mga precious jewels, ug iyang naay pangalan nagisulat sa iyaha, which walay nakabalo except siya. In verse 13, naa yang sanina is a robe na gidudo sa dugo. Ug ang iyahang name is called the Word of God. Ug ang verse 14, and the armies which are in heaven, kisanina pod sila og mga mahalon kaayo na linen, puti ug clean kaayo. Ug kasunod sa iyaha, nagsunod sa iyaha, sakay gapon sila og mga puti na kabayo. Ug gikan sa iyang baba mugawas usa ka hait kay na espada, so that kaning sa espada mapatay ang tanan ng mga nations, and he will rule them with a rod of iron. And iyahang pangtamakan ang mga winepress sa kaning mga fierce wrath of God, the Almighty. And nasa iyahang robe, and on his thigh, nasa iyang pangalan. Our Savior King has a name. King of Kings and Lord of Lords. Si Jesus niyanhi para isalbar, iserve
sa katong musubmitar sa iya bilang hari ug manluluwas. Before mubalik siya sa iyang second, nakapay panahon. Surrender. Repent. Kung nakita nimo imong kagulingon ug imong kasing-kasing, I pray tagaan ka ni sa Ginoo na makahinulsol ka ug magduol ka sa iya. May God bless you with His word.